Ayan, so continuation pa din ng ating algebra playlist. So, topic naman natin ngayon ay product of polynomials. So, kaya nung last video, yung video natin sa polynomials, inintroduce ko muna sa inyo kung ano yung definition ng polynomials. Also, ginawa natin dun yung addition tsaka subtraction ng polynomials. Ngayon, dako naman tayo dito sa product of polynomials. So, ibig sabihin, expect na puro multiplication yung ating gagawin ngayon. Kaya nga siya product of polynomials. So, una nating gawin ay alamin natin ano ba yung general approach. So, itong general approach para siyang conventional kung tawagin. So, ano ba yung ginagawa pag nagko-conventional tayo sa product of polynomials? So, sabi sa general approach, rule number 1, to multiply monomials, use commutative, associative, and law of exponents in multiplication. So, sabi, pag sinabing commutative nga pala, di ko pala ito nasabi sa inyo. Pag sinabing commutative, present siya sa addition tsaka sa multiplication. Doon lang ha, sa addition tsaka sa multiplication lang. Ang commutative property, sinasabi lang niya na ang A plus B ay equal kay B plus A. Or pag multiplication, this is AB or A times B is also equal kay B times A. So, yun lang sinasabi niya. Sinasabi, pwedeng magkabaliktad sa multiplication at sa addition ang ating mga terms. Yung associative property naman, ang sinasabi naman ito, ang A plus B, ganun lang din. Ang associative ay present lang din kay addition tsaka kay multiplication. So, ang A plus B plus C ay simply equal kay A plus B plus C. Tapos, pag multiplication, ang AB quantity times C ay equal kay A times B quantity. So, yan. Kasi sinasabi naman ng associative property, hindi nagmamatter kay addition tsaka kay multiplication ang ating mga parentheses. So, okay lang magkaroon ng grouping symbols and parentheses dito sa ating addition tsaka kay multiplication. Okay, equal lang daw yun. So, ngayon, para mas makita natin, ang sabi kasi doon sa rule number 1, pag monomial to monomial daw, gagamitan daw natin ng commutative tsaka ng associative property. And of course, yung matagal na natin pinag-aaralan, itong law of exponents. So, ang dapat alam nyo lang, bago kayo magpunta dito sa product of polynomials, dapat at least alam yung multiplication, o yung 4 basic operation, syempre, tsaka yung law of exponents. Dapat, by this time, dapat ay gamay na natin yun. Kasi gagamit tayo ng napakaraming ganun. So, ayan, punta na agad tayo dito sa example. Letter A, so monomial sa monomial, isa, tsaka dalawa. So, dalawang term, monomial sa monomial. Ngayon, don't expect na iisa-isahin pa natin to dahil medyo matagal na natin itong ginagawa. So, may mga times na isa-shortcut or idedire-diretso na natin. Kaya dapat talaga, gamay na natin yung law of exponents at syempre yung 4 basic operations. So, constant sa constant, that is negative 12. Tapos, x term, that is x cubed kasi mag-a-add yung exponent. Sa y, that is 4 plus 1, so y raised to 5. Oops, y raised to 5. Tapos, kay letter z, that is z raised to 6. Kay w, that is 9 plus 1, simply 10. Tapos, yung v, bring down lang dahil wala siyang kapareho. So, bring down lang natin. So, that makes us our final answer. Ito na yung final answer natin. So, simpleng lang yan. So, simpleng multiplication tsaka loss of exponents lang talaga. So, ganun pag monomial sa monomial, madali lang. Rule number 2, pagka naman daw polynomial sa polynomial. So, ibig sabihin, it's either binomial sa trinomial or trinomial sa polynomial, yung maramihan sa madaling salita. So, for example, nakakita ka ng ganito, binomial sa binomial. Ang gagawin naman natin dyan, hindi ko nababasahin yung yung definition. Ang gagawin lang dyan, sinasabi lang ng definition, gagamitan daw natin ng distributive law. Ibig sabihin, itong term na to, first term mo, i-distribute mo sa buong to. Tapos, itong second term, i-distribute mo din dito sa term na to, sa buo. Okay, so wag lang kakalimutan tong sign. So, pag ginawa natin yan, ganito mangyayari. So, distribute daw natin, lagyan ko lang nito para hindi tayo malito. So, ito dito, tas ito dito. Term by term. Tas ito din, huwag kakalimutan yung negative, kasama yun doon. Tas dito. So, pag ginawa natin yan,
So that is 2x times 4x, that is 8x square. 2x times 5y, that is positive 10xy kasi magkaiba sila ng variable. So kinakopy lang natin. Negative 3y times 4x, that is negative 12xy. Tapos negative 5 times positive 5y, that is negative 15y square. Tapos notice na, 'di ba may same term? Ito ang same term, 10xy tsaka itong 12xy. So gagawin natin, i-combine natin sila kasi like terms pa sila. Dito kasi palagi tayong simplest form dapat yung final answer. Okay, or naka-simplify. So 10 minus 12, that is negative 2. Tapos copy lang yung variable. Tapos 15y square. So ibig sabihin, ito na yung ating sagot. Yan. So, next, letter B. Ito, halos kapareho lang din. I-distribute lang natin. So, that is 4x square. Multiply dito. That is 12. X raised to 6. Ito, dito. That is negative 20. Unahin ko lang yung A. Raised to 7, x square. Pero kahit magkabaliktad dyan, okay lang yan dahil, diba sabi nga ng commutative property, kay multiplication, okay lang na magkabaliktad. Okay, tas ito, negative a, multiply mo dito, that is negative 3a cube x raised to 4. Tapos, last term natin, ito, tsaka ito. So, negative a times negative 5, that is positive 5. Tapos, mag-a-add lang yung exponent nila, so this is simply a raised to 10. Tapos, tingnan natin kung may like terms ba. So, obviously, wala. Kasi ito ay a raised to 7, ito ay a cube raised to 4. So, magkaiba. So, hindi natin sila mako-combine. Sa madaling salita po, this is now our final answer. Oops. This is now our final. Hello. Wait lang. Yan ang ating final answer ngayon. Next ay letter C. Itong letter C, kung napapansin nyo, trinomial sa trinomial. Huwag pong malilito, ganun pa din yan. Itong term na to, isa-isa, i-distribute mo sa buong to. Ito sa buong to. Ito sa buong to. Okay? Sa madaling salita, parang mano-mano ang ginagawa natin. Distribute sa lahat. Okay? So, mahaba siya, pero hindi naman mahirap. Mahaba lang. So, x raised to 4 times x cubed, that is x raised to 7. Itong ginagawa natin. Tapos, ito, dito, sa pangalawang term, that is negative 3x raised to 5. Kasi nag-a-add lang na exponent yan, multiplication eh. X raised to 4 times negative 2, that is negative 2x raised to 4. Itong second term, negative x cubed, dito mo naman i-distribute, that is negative x raised to 6. Tapos, itong negative x cubed, multiply dito, that is positive 3x raised to 4. Ito naman, dito sa last term dito, that is positive 2x cubed. Isod ko lang. Tapos, itong last term sa ating unang trinomial, dito mo naman i-distribute, that is positive 2x raised to 4. Tapos, ito, sa padalwa, this is negative 6x square. And finally, our last term, 2x times negative 2, that is negative 4x. Okay? Tapos, yeah. Combine na lang ng mga like terms. So, obviously, nag-iisa si x raised to 7. So, i-bring down lang natin. Si x raised, sige, guhitan ko para hindi tayo malito. X raised to 7, x raised to 6, wala lang din kasama yan. So, i-bring down mo lang din. X raised to 6. Tapos, kay x raised to 5, may kasama ba? Or may kapareho ba? Wala. So, bring down lang din. 3x raised to 5. Kay 4 or kay power of 4, meron ba? Ito. So, that is positive 1. Tapos ito, 1 plus 3. 1 plus 2, that is 3. So, we have 3x raised to 4. Next ay cube. Itong naka-cube, nag-iisa lang. So, copy lang natin. 2x cube. Tapos itong x square, copy lang din. Negative 6x square. Tapos ito, last term, negative 4x. So, ito na yung final answer natin. So, ganun lang naman dito sa general approach. Literal na multiplication lang, tas like terms lang yung magkakasama.
Oops, nabitin pala. Sorry. So, yan. Ayan. Yan ang final answer natin. So, ngayon, ito yung pinaka-importante or pinaka-highlight ng ating lesson ngayon. Kasi itong general approach nga, as long as alam mo yung multiplication tsaka loss of exponents, ganun lang talaga gagawin mo. So, walang bago dyan. Ngayon, dito sa special products, ito yung pinakamahalaga or masasabi kong pinaka-highlight ng ating lesson ngayon. Kasi, dito, ang pinagbabasehan natin ay mga forms. So, ibig sabihin, sige, unang special products. Ngayon, ang gamit kasi nitong special products, nakakatulong kasi siya para mas malesen yung solution. Or sa madaling salita, mapabilis yung ating pagsusolve. So, parang pattern-based siya. Pag nasunod ng isang expression yung nire-require na form, pwede mo siyang applyan ng special products. So, isa-isahin natin. May kadamihan tong special products, so bear with me na lang. So, unang natin, itong square of binomial. Kasi 'di ba itong x plus y, ito ang ginagawa ko x plus y, quantity squared, 'di ba pwede mo siyang isulat as ganito? X plus y times x plus y. Kasi dalawang x plus y daw yon. Ngayon, masasolve mo to using itong general approach yung ginagawa natin din kanina. Pero, hindi na natin yung gagawin kapag alam na natin tong special products, kapag alam natin yung form. Kasi bukod sa mas makakatipid tayo sa oras, mas madali kasing gamitin tong special products. Ayun nga, square of binomial. Ang tatandaan nyo lang dito, kapag nakakita kayo ng square of binomial, di ba binomial tawag dito? Tapos naka-square siya. Ang gagawin mo, i-square mo si first term, tapos product ni first and second term, multiply by 2, kaya dito nakuha yon. Tapos, ang last term mo ay yung square ng second term. Kaya naging y square to. So, kapag ka naman pagka naman minus yung nasa gitna ng binomial, minus yung operation niya, ganun lang din. So, i-square mo si first term, kaya naging x square. Tapos, product ni first term, tsaka ni second term, kasama yung negative, times 2, kaya naging negative 2xy. Tapos, finally, yung last term natin, palagi yung positive, i-square mo yung second term, kasama yung negative. Di ba, pag in-square mo naman yung negative y square, that is simply y square. Pag in-square mo yung negative y, that is y square. Okay? So, para mas klaro, apply natin dito. Madali naman siya i-apply So, sige. Ayan. So, for example, letter A, we have 3x plus 7 quantity square. So, kung napapansin nyo, this is square of binomial. Kasi may binomial ako ditong 3x plus 7. Tapos, naka-square siya. So, pasok siya dun sa square of binomial. Ang sabi, i-square mo daw yung ating first term. I-square mo daw yung ating first term. Tapos, product nung first at second term. So, 3x times 7. Tapos, naka-multiply pa by 2. Tapos, square nung second term. That is 7 square. Tapos, simplifying further, this is 9x square. Tapos, constant, 3 times 7, 21 times 2, that is 42. Tapos, variable. Tapos, 7 times 7 or 7 squared, that is simply 49. So, ibig sabihin, ito na yung final answer. So, isipin nyo kung i-mamano-mano nyo yan, may katagalan. Kung alam nyo yung form ng special products, kumbaga ay malelesen yung solution natin, mas mapapabilis. So, ito, ganito lang din, ganun lang din, So, may binomial ka sa loob, tapos naka-square, edi sundin mo lang yung form. So, i-square daw natin yung ating first term, tapos, since minus to, minus ang ilalagay ko dito, product ng ating first term, tsaka ng ating second term. Tapos, naka-multiply pa by 2. Tapos, plus, kasi palaging plus yung ating last term, square ng ating last term. So, simplifying further, this is 25x raised to 6. Tapos ito, negative 5 times 9, that is negative 45. Times 2, that is negative 90. Tapos, copy mo lang yung constants. X cube, y4. Tapos, plus 9 squared, that is 81. Tapos, y raised to 4 raised to 2, that is y raised to 8. So, ito na yung final answer natin.
Ayan. Next, ito. Last example para sa ating square of binomial. So, ito, ganyan lang din. Idediretso na natin ha. So, a cube raised to 2, that is a6. Tapos, product daw nung ating first term, tsaka ng ating second term. Tapos, nakamultiply pa by 2. Huwag kakalimutan yon. Tapos, plus square ng ating last term, that is negative 5 square or simply 25. Simplify. This is negative 10 a cube plus 25. So, yan na yun. A raised to 6 minus 10 plus 25. Yan. So, ganun ginagawa yung square of binomial. Next, punta naman tayo dito kay product of the sum and difference of the two terms. So, ngayon, ang tinatandaan ko lang dito, ang ibig sabihin lang naman ito, for example daw, nakakita ka daw ng ganito, for example, ng x, ng dalawang binomial, tapos pareho yung first term tsaka second term, kung napapansin nyo, x at x, tapos y at y, y at y. Tapos, ang kanilang mga operation ay magka-opposite, ito ay positive, ito ay negative. Ang magiging form daw niya ay simply x squared minus y squared. So, kung napapansin nyo, dapat pareho si first term, tapos si second term. Dapat magkakapareho. Magkakaiba lang dapat sila sa operation dito sa gitna. Para siya ay pumasok dito sa condition na to. Okay? So, mas makikita nyo yan sa example. Ngayon, kung napapansin nyo dito, pwede natin itong gamitan ng product, product of the sum and difference of the same two terms. Kasi, meron ka ditong 4x, tapos meron ka ditong 5y, tapos nagkaiba lang sila sa sign. 'Di ba? So, pasok siya sa ating rule. So, ang gagawin lang daw natin, i-square natin yung first term. So, that is 4x square. Tapos, ang sign palagi, take note, palagi, minus. So, that is 5y, yung square naman ng second term. Or, simplifying further, this is 16x square minus 25 y square. Okay? So, ganun ginagawa tong Actually, basta nga talaga makita mo yung form, susundin mo na lang. Kasi mas madali. Instead na i-distribute mo pa to isa-isa, may katagalan yon. So, sundin na lang natin itong product of, itong special products. So, ito, ganun lang din. Kung napapansin nyo, meron ako ditong 3x cube all over 5y raised to 4, tapos meron ka din ditong ganun. Tapos ito, z raised to 5, tapos meron ka rin ganun dito. Tapos, this is positive, this is negative. So, pasok. So, sige, gawin natin. This is, napasobra pala. This is 3x cube. 3x cube all over 5y raised to 4. I-square daw natin yan. Tapos, ang sign palagi, minus 4z raised to 5. 4z raised to 5, tapos naka-square din. Tapos, pag sinimplify natin yan, diba, that is simply 9x raised to 6 all over 25y raised to 8. Tapos, minus, this is 16z raised to 10. So, ito na yung final answer natin. Isipin nyo, sobrang laki nung na-save nating time. Kung i-mamano-mano natin yan, matagal yun. So, doon nyo siya ma-appreciate yung special products. Next type of special product ay itong cube of binomial. Itong cube of binomial naman, di ba, ang ibig sabihin nito ganito. Itong x plus y quantity cube. Ganito yan, di ba? X plus y, x plus y, x plus y. Isipin nyo kung gagawin nyo siya, kung ipe-perform nyo yan ng mano-mano, napakatagal yan. Napaka-time consuming. Ngayon, kaya dito na invento or kaya naipakilala yung cube of binomial dahil dyan. So, may pattern daw tayo dyan. Pag nakakita tayo ng cube of binomial nga, itong x plus y na quantity cube, ang gagawin natin, i-cube natin yung first term, ito, kaya ito yung naging x cube. Second term, i-square mo yung first term,
imumultiply mo dito kay second term, tapos imumultiply mo pa by 3. Kaya kung napapansin nyo, naging 3x squared y ito. Third term natin, i-square mo naman si second term, imumultiply mo kay first term, tapos multiply mo pa by 3. Kaya naging 3xy squared to. And finally, our last term, i-cube mo tong second term. Kaya ito yung naging y cube. Ano? Ang pagkakaiba niya naman dito, kapag ka naman minus yung operation, ganito lang. Ganun lang din. Ang nagkaiba lang ay sa sign. Ito ay nagiging salitan yung sign nila. Kumbaga alternate. So, magiging positive, tapos second operation ay plus, tapos third operation ay minus. Ano? We have minus, plus, minus. Ngayon, ang tinatandaan ko lang, itong form na to lang, kasi same lang yan. Ang pinagkaiba nga lang talaga ay alternate yung sign neto. Pag plus, lahat plus. Pag minus, alternate yung sign. Ano? So, sige, gawin natin din para mas makita nyo. So, ayan. So, sabi, 2x minus 5y quantity cube. Ang gagawin natin, susundin natin yung form. I-cube daw yung ating first term. So, 2x cube. Tapos, since minus yan, mamaya ko na ilalagay yung sign. Tapos, second term, product ni first term na naka-square, tsaka ni second term, tapos multiply by 3. Third term naman natin, kabaliktaran naman. Square naman ni 5 ni second term, that is 5y square, tapos multiply by the first term, which is 2x, tapos multiply by 3. Tapos, ang last term natin, i-cube natin yung, yung last term. That is 5y cube. Tapos, sabi ko nga, salitan lang yung sign. So, una, minus. Pangalawa, plus. Pangatlo, minus. Okay? So, simplifying further, this is 8x cube. So, this is 4x square. This is 5y. This is 3. Okay? So, 4 times 5, that is 20. Times 3, that is 60. X square, y. Dito, plus, this is 25, y square, 2x, times 3. So, 25 times 2, that is 50. Times 3, 150. 150, x, y, square. Tapos, last term natin, 5 cube, that is 125. Tapos, y cube. So, yan yung final answer natin. So, isipin nyo, kung gagamitan nyo yan ng mano-mano, napakatagal. So, kung alam nyo yung form, mas madali. Ano? So, ganon. Mahaba lang naman siya, pero hindi naman siya mahirap gawin as long as alam natin yung form. So, dito, ganon lang din. Cube of binomial. So, ganon lang ulit. So, dito, since plus, so wala tayong problema sa sign. Lahat yan ay plus. So, cube ng first term. Square ng first term. Sorry. Square ng first term. Multiply by the second term. Tapos, naka-multiply pa by 3. Tapos, plus ulit. Square naman ng second term. That is b5 z raised to 8 na naka-square. Multiply by the first term. Multiply by 3. Okay? So, ang minumultiply lang ng 3 ay yung dalawang gitna. Tapos, last term natin, plus cube naman ng last term. That is b5 z raised to 8 na naka-cube. So, pag sinimplify natin yan, this is a raised to 12. This is a raised to 8. Tapos, b5 or b raised to 5. Tapos, z raised to 8. Ay, sorry. May 3 pa palang coefficient. Nakalimutan natin. This is 3a raised to 8, b raised to 5, tapos z raised to 8. Tapos, third term, this is 3. Unahin ko lang yung a. Tapos, this is b raised to 10 kasi naka-square yun. This is z raised to 16. Plus, this is b raised to 15. Tapos, a times 3. Ang exponent ng z ay 24. Ano? So, ito na yung final answer natin. So, mahalaga lang dyan ay alam mo yung form. Yan.
So, ayan, para naman dito sa special case of product of binomial and trinomial, ganito naman. Kapag ka daw tayo ay nakakita ng product ng binomial tsaka ng isang trinomial, tapos may form na square ng ating first term ng binomial, tapos ang second term ay product ng first term tsaka ng second term ng binomial, ito yon xy, tapos ang last term ay square ng second term ng binomial. Kapag nakakita daw tayo ng ganyang form, tapos nakita nyo pa na yung operation ng ating binomial tsaka yung second operation ng ating trinomial ay opposite, siya daw ay pasok dito sa rule na to. So kapag nakakita tayo ng ganyang form, we just simply follow this pattern. Iko-cube natin yung first term, iko-cube natin yung second term, tapos we just copy the operation dun sa binomial. Kaya naging plus to. Dito, ganun lang din. Kung napapansin nyo, diba, ganun lang din. Kaparehong-kapareho nung nasa taas. Since minus ito, minus din yung nakalagay doon sa pinakadulo. Ano? So, mas makikita natin yan sa example. So, for example, letter A, 7A, wala tong, typo yan. 7A minus 4B quantity times 49A square plus 28AB plus 16B square. So, pansinin natin, meron kang binomial, meron kang trinomial. So, pasok sa unang condition. Pangalawa, tingnan natin kung yung first term tsaka yung last term ay square netong binomial. Kung napapansin nyo, 7A, pag in-square, 49A square. So, tama. Ito, pag in-square yung 4B square, 16B square ba? Tama din. Tapos, itong second term, yung gitnang term, dapat daw pinag-multiply na itong dalawa. So, 7A times 4B, that is 28AB. So, tama din. Ang last condition na kailangang masatisfy is dapat ito at ito ay opposite. So, nakita natin na opposite naman kasi minus yung sa binomial plus yung sa trinomial. So, tama. So, ibig sabihin, pwede natin gamitan. So, ganun lang nag-check ng condition kung nasasatisfy. Then, pag nasatisfy, edi pe-perform natin. So, ang gagawin daw natin doon, so, ilagay ko lang tong ganito. A, ito ang B. Diba, ang gagawin daw, i-cube lang natin yung first tsaka second term. So, pag in-square natin, pag kinube natin, yung first term, this is 7A quantity cube. Tapos, we just copy yung sign dito sa binomial. Tapos, this is 4B. Tapos, naka-cube. Simplifying further, this is simply 343A cube. Tapos, minus 4 cube, that is 64. Tapos, B cube. So, yan. So, diba? Sa pattern base lang tayo sumusunod. Pero, sobrang bilis. Kung imamano-mano mo yan, kulang dyan ng 1 minute mo. So, mahalaga talagang alam natin yung form. Okay, so letter B, ganun lang ulit. So, tingnan natin, check natin. Ito ay square ng first term ng binomial. Ito ay square ng second term ng binomial natin. Ito ay product ng first and second term. Tama. Tapos ito ay opposite. So, nasatisfy. Gawin natin, i-cube natin yung first term ng binomial. Then, ikakopy lang natin yung sign. So, plus yung nando doon. Tapos, cube din nung ating second term. So, simplifying further, this is 343 A cube plus B raised to 12. So, final answer. Ito na yung final answer natin. Okay? So, madali lang, diba? Basta alam natin yung form. Last, I think this is the last type of special products. So, ito, square of trinomial. Ito, medyo mahaba, pero may pattern pa rin dito. So, papansin nyo, we have form A plus B plus C quantity square. Kapag ka naman daw nakakita ka ng ganyan, diba, ito ay pwede mong interpret as ganito. Pwede mo siyang interpret as ganito. A plus B plus C, tapos A plus B plus C. So, kung iisipin mo, kung i-distribute mo yun isa-isa, matagal. So, ang pattern daw dyan, ganito. Yung lahat ng terms dito sa loob ng trinomial, i-square natin. Kaya kung napapansin nyo, A, pag in-square, A square. Pag in-square to, B square. Pag in-square itong C, C square.
Tapos, yung 4th to 6th term natin, makinig ganito. Ganito naman siya ginagawa. Yung 4th to 6th term, ito yung tinutukoy ko. Ito, para mo naman ito yung makuha, ganito ang gagawin. Product ni first term tsaka ni second term, tapos multiply by 2. Kaya naging 2AB to. Next, 5th term natin, product ni first term tsaka ni last term, tapos multiply by 2. Kaya naging 2AC to. And last, yung pinaka-last term natin, product naman ni second term tsaka ni last term, multiply by 2. Kaya naging 2BC to. So wag lang kalilimutan yung sign. Pag may isang minus din o kaya minus parehas, isasama niyo palagi yung sign. Nagkataon lang na example natin dito yung plus, kaya plus ito lahat. So, sige, try natin dito. Apply natin yung sinabi ko. So, dito naman sa letter A, nabigyan naman tayo ng given na 3x plus y plus 5 quantity square. So, square of trinomial yan. So, ang sabi, i-square daw natin lahat ng terms. So, 3x square plus square naman ng second term plus square naman ng last term. So, dito, swerte tayo kasi puro positive, So, hindi tayo magkakaproblema sa sign. Tapos, fourth term, product naman daw ni first term, which is 3x, tsaka ni second term, which is y, tas naka-multiply by 2. Fifth term natin, product naman ni first term, tsaka ni last term na 5, tas naka-multiply din by 2. Tapos, ang ating pinaka-last term, product naman ni second term, tsaka ni last term, tas naka-multiply din by 2. So, ang mga naka-multiply lang by 2 ay yung 4th to 6th term. Tas simplify na lang to. So, this is 9x square plus y square plus 25 plus 2 times 3, that is 6. Tapos, copy yung variable xy. Tapos, 3 times 5, that is 15. Times 2, 30. Tapos, copy mo yung variable x. Plus, 2 times 5, that is 10. Tapos, copy variable y. So, I don't think may masisimplify pa tayo dito. Wala naman ang like terms. So, therefore, yun ay final answer natin. So, 9x square plus y square plus 25 plus 6xy plus 30x plus 10y. So, dito, ganun lang din. So, kukunin lang natin yung pattern. Huwag lang kakalimutan yung sign, So, 2a quantity square plus 3b quantity square plus negative. Since negative yun, sasama natin yun. Square plus product ni first term tsaka ni second term na nakamultiply by 2 plus product naman ni first term tsaka ni last term, huwag kalilimutan yung sign, tapos nakamultiply by 2. And finally, ang ating pinaka-last term, this is product ni second term. So, hindi kasya. Zoom out ko lang. So, product naman ni, sige, ulitin natin doon, baka mali to. So, last term ay product ni second term, that is 3b, tsaka ni last term, negative 5c, na nakamultiply by 2. So, huwag kalilimutan yung sign, dahil doon lang naman tayo possible magkamali dyan. So, simplifying further, this is 4a square plus 9b square. Tapos, this is positive 25c square. Tapos, ito ay 2 times 3, that is 6, times 2, that is 12. Tapos, copy mo lang yung variables. Tapos, ito, 2 times negative 5, that is negative 10, times 2, negative 20. AC. Tapos, ito, 3 times negative 5, negative 15, times 2, negative 30. BC. So, ibig sabihin, ito na po yung ating final answer kasi simplified form na yan. Wala nang mapapagsama-sama dyan. So, ayun. Ganun siya ginagawa, So, ang mahalaga dito ay alam nyo lang yung form. Kasi, lahat kasi to, kaya itong isolve lahat ng general approach itong ginagawa natin dito. Ito, yung nagdi-distribute. Lahat kasi to, ng special products, lahat kaya yung isolve ng general approach. Ang problema, choice mo. Hindi mo naman gagamitin yung general approach kung may mga pattern na tayong alam. So, mahalagang alam natin yung pattern or alam natin yung special products. At the same time, alam din dapat natin yung general approach.
Pero ayun nga, like gaya nga na sinabi ko kanina, ang highlight na itong lesson natin ay itong special products. So mahalagang alam natin to kasi malaking time ang masasave natin. At the same time is mapapadali yung ating solutions. So ilan lang naman yan. So makikiaral na lang kasi pag nag-factoring tayo dito, nag-topic tayo ng factoring, gamit na gamit itong special products. So ayun, yun para sa ating product of polynomials. So, yun. Thank you.